Honas, Kabanata 4. Ngunit naghinanakit na mainam si Honas, at siya'y nagalit, at siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitlin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, Mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Honas sa bayan, at naupo sa dakong silanganan ng bayan, at dooy gumawa siya ng isang balag, at naupo siya sa ilalim niyaon sa lilim, hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon, at pinataas sa itaas ni Honas, upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, natuwang mainam si Honas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod nang mag-umaga ng kinabukasan, at sinira ang halamang kikayon, na anupat natuyo. At nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Honas, na anupat siya'y nang lupaypay, at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay, at nagsasabi, Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Diyos kay Honas, Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. At sinabi ng Panginoon, Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi ako nanghihinayang sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop